we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis. For today's Dawn Watch prayer meeting. Susunod na gawain, Lord, ay sila naman po ang maririnig namin na magpapatotoo kung gaano kakabuti at kadakila, Panginoon ko, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At binabalik ko na po ang ating gawain sa ating pong senior pastor, kay Alex Nozuelo. Amen po. Hallelujah. Praise God. Isang mabiyayang madaling araw po sa lahat ng mga Dawn Watchers na tagapagbantay sa pananalangin. Sa madaling araw, sa basa ng Prayer of Faith Church, Worldwide Ministries Incorporated. Tayo po ngayon nagaganap na pang-6 na taon at 146 na madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Gamit po natin ang platform ng Zoom. 20 na po tayo ngayon. 20 participants na po naka-join. Kulang na lang ng 80, mapupuno na tayo. Hallelujah. Praise God. Tunay biyaya ni Lord ay patuloy natin panalangin na dumating isang panahon talaga magsisiksikan tayo sa platform na ito. At salamat sa ating mga tigapanguna sa kanilang kapaintulutan na magamit natin ang mga social media. Una na ngayon ay ang ating Facebook live streaming. Naka-live streaming na po tayo ngayon. Salamat sa mga naka-join na. At pagkatapos ng ating gawain ay i-download na po ito at i-upload na natin sa YouTube, TikTok at Spotify. Salamat sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosem Nozuelo, kasama kay Pastora Glory, sa kanilang kapaintulutan na magamit natin ang mga social media na ito. Agosto na po ngayon, pangalawang araw ng buwan ng Agosto, 2026, at napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin ngayon, ay activate your wall of protection from God. Kailangan talaga nandun yung walls of protection mula sa Diyos. No? Yung sa mga Israelita lumabas sa Israel, lumabas sa Egypt, wall of fire ang meron sa kanila. Nang hindi sila mapinsala ng mga hayop sa paligid. At ngayon naman, papapakinggan natin kung paano natin i-activate yung wall of protection from God sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang gagamitin po ngayon na tigapagayag ng salita ng Diyos dahil first Sunday po ito. Nakalimutan yata na naman ang ating mga tigapanguna. Marami pang tulog sa ating mga tigapanguna. Na every first Sunday of the month, special Dawn Watch po natin ito. Hindi lang para sa mga Dawn Watchers, para sa lahat ng manggagawa. Try to encourage all your, lahat ng mga kapastoran na handle po ninyo, lalo na mga PMEs, no? Na talagang magbigay laan. Hindi naman natin sila nire-record araw-araw na mag-join sa ating pananalangin, kundi at least once a month. Hindi naman siguro magiging mahirap para sa kanila na dumalo sa ating pananalangin sa madaling araw. Kaya salamat, 24 na po tayo ngayon. Mas marami pang OFW na naka-join. Okay? Kaya tinatawagan ko na po yung preacher natin para maranasan natin itong activation ng wall of protection mula sa Diyos. Walang iba kundi si Reverend Dr. Jane Nozuelo. It's your turn. Amen. Praise God. God is good. Good morning sa inyong lahat. Amen. Gandang madaling araw sa mga ating OFW. Praise God. Ang Diyos ay mabuti. Sa oras na Amen, ito, amen. ngayon, mag-share tayo tungkol sa biyaya ng Lord, tungkol sa mga paano nating may mga walls of protection kasi binigay ang Lord sa atin. Paano natin ito gagamitin? Paano natin ito i-activate? Amen? Kasi sa totoo lang, araw-araw na ginawa ng Panginoon, gusto niya tayo palagi tayong ligtas. Ano mang sitwasyon natin, amen? Marami tayo sa pagsubok, sa mga kasakitan. Tandaan natin palagi, ang Diyos ay nakaupo pa rin sa kanyang trono. Amen?
at handa niyang tuparin ang lahat ng pangako niya sa atin. Amen. Amen. Meron kong sinabi ang Panginoon, kung medyo familiar kayo doon, sabi ng Panginoon, ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa aking mga palad. I have written your names in the palm of my hand, sabi ng Panginoon. So ngayon, basahin natin ating kasulatan at makita natin, medyo bibilisan ko to kasi 30 minutes lang ako, amen, yung walls of protection at paano natin itong gamitin. Maraming binigay ang Lord of protection sa atin. So basahin natin itong talata na ito sa Biblia. Basahin ko lang yung unang apat na verses lang muna at kasi himayin din naman natin mamaya. Ang sabi ng Psalms 91, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nanatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, mugkat kalungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtitiwalaan. Amen. Verse 3, sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. So, pangako yun, liwanag. At kahit anumang matinding salot, di ka magdaranas. Praise God. Verse 4, lulukubang kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalingan niya ay palagi kang nakakatiyak na iingat at ipagsasanggalang pagkat siya ay matapat. Pagkat siya ay matapat. Hanggang dyan na muna tayo. Tayo po manalangin. Aming Ama, salamat po Lord sa oras nito. Dalangin namin ang iyong patnubay at pagsama ng iyong Holy Spirit ay aming maranasan. Salamat po Lord in Jesus' name. Amen. So ang ganda ng sinabi ng Panginoon doon kung titignan nyo. Kung hahangarin nyo raw ang pagkupkup, amen, ng Diyos na makapangyarihan. Amen. Ang sabi ng Bible doon, siya ang Diyos na mag-iingat sa atin. Iingatan tayo ng Panginoon. Sabi niya, sa panganib kayo aking ililigtas at walang matinding salot. Sabi, kay ang inyong mararanasan. Kaya yan ang palagi ko pinipili. Kaya nga, ang protection mula sa Diyos ay pagpili. Tandaan niyo yan. Pinipili yan. Kaya sa lahat ng gagawin ninyo, sa bawat pagkilos, sa bawat paggawa, piliin mo, Lord, alam ko pong may binigyan mo kami ng karunungan na ingatan sarili namin. Pero higit sa aming kakayahan, pinipili kitang ikaw ang tagapag-ingat ko. Amen? Palagi niyong piliin ng Diyos. Amen? Kasi kapag yun ay sabi nga, pansinin niyo yung binasa natin kanina, sabi dito ng Bible, kaya bakit kailangan ko, Pastor? Alam ko naman mag-iingatan ako ng Diyos. Bakit kailangan ko pang sabihin? Kasi sabi dito, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at manatili sa kalinga ng Panginoon ay makakapagsabi. So kapag pinipili mo ang Diyos na mag-iingat sa iyo, sasabihin mo. Amen, katulad ng araw na to, bumubulong-bulong na ako kay Lord. Lord, puyat tayo ngayon, ang dami natin tatrabahuhin. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ikaw mag-iingat sa akin. Amen. Pinipili kita na mag-iingat sa akin ngayon. Mahaba pa ang araw. Mamaya, pagkatapos na ito, preacher ulit ako sa sentro. Tapos kahapon, salamat sa Panginoon. Galing ako sa medyo mahabang biyahe. At anong oras na kami kagabi. Pero salamat sa Panginoon. Piliin natin palaging ingatan tayo ng Panginoon sa lahat ng mga parte ng buhay natin. Meron lang ako ibigay ng verse bago tayo pasok doon sa 5. Pasada lang yon. Sa unang Juan chapter 5 verse 18, ang sabi ng Panginoon, we know that whoever is born of God does not sin. Yung yung namumuhay daw kay Lord, hindi raw nagkakasala o nagpapatuloy nagkakasala. Pero pasin nyo, but he who been born of God, yung pinanganak daw sa Panginoon, keeps himself. Iniingatan niya, sabi ng Panginoon, and the wicked one does not touch him. Kapag ikaw daw ay na born again sa Panginoon, pinili mo si Jesus sa buhay mo, sabi ng Bible, the wicked one does not touch. Palagi ko tinatandaan yan, Lord, untouchables kami. Amen? Di ba sarap pakinggan? Untouchable ka ng demonyo, ng kaaway. Bakit? Na-born again ka kay Jesus Christ. Kaya may circle ng protection ng Panginoon sa buhay natin. Yung alam, minsan, hindi kasi natin pinapahalagahan. Alam niyo, minsan, ang daming bigay ng Panginoon, hindi natin pinapahalagahan. Kaya minsan, hindi rin natin napapakinabangan. Di ba? Kailangan, binigyan ka ng cellphone, hindi mo naman ginamit. Hindi nakatambak lang niya kahit iPhone 17 pa. Kung hindi mo ginamit, useless. Ang daming walls na binigay ang Lord. Nung nare-realize ko to, mula nung na-realize ko ito, isinare ko,
Araw-araw sa prayer ko, ina-activate ko to. Dinadaanan ko to, hindi pwedeng hindi. Lalo na kapo, nagmaneho ko pa sa Valenzuela, pabalik dito. Gabi traffic, sabi ko, first time ako nagmaneho sa NLEX, sabi ko, first time ako nagmaneho dito sa, grabe, sabi ko, halos yung mga motor, halos dumikit na sa'yo. Pero salamat sa Panginoon sa protection ng Panginoon. Amen. Siya pa rin nag-iingat. Amen? Kaya ngayon, bigay ko na sa inyo, hindi ko na habaan. Okay, una, ano ba ang pinangako ng Lord? Kaya tinatawag tayo na untouchables una. Okay, isa sa mga wall of protection na binigay sa atin ng Panginoon is kanyang salita. The word. Tandaan niyo yan. Ang sabi nun sa verse 4, He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. Pansinin niyo, His truth shall be your shield and buckler. Sabi na ba, kukubera ka na kanya ng pakpak. At sabi niya, ang kanyang katotohanan, ang siyang inyong sanggalang. Shield and buckler. Ibig sabihin dito, mga kapatid ko, Pastor, ano yung truth? Ano yung truth? Hindi tayo babalik. Ang katotohanan ay ang kanyang salita. Kaya ang unang wall ng protection na mayroon tayo ay ang kanyang salita. Amen? Sabi nga ng John 17:17, Amen? Your word is truth. Sabi yan ng Panginoon. Diba? Kaya nga kung mananatili tayo sa kanyang salita, susunod tayo sa kanyang salita, dideklara natin sa ating mga bibig ang kanyang salita. Ang sabi ng Panginoon, His faithful promises are your armor and your protection. Kaya araw-araw, tandaan nyo, kailangan natin ang salita ng Diyos, pangako ng Panginoon. At ang pangako na yan ng Panginoon, ina-apply nyo sa buhay nyo, sinusunod nyo. Amen, inu-obey nyo. At kapag kayo nananatili sa Panginoon, susunod na gagawin ninyo, para ito ay magkaroon ng kaganapan sa buhay nyo, kailangan ninyong sabihin. Amen? Kailangan nyong sabihin. Alam niyo yung sabi doon sa sinishare ko madalas doon sa yung may term doon sa Joshua chapter 1 verse 8. Sabi, you shall meditate therein day and night, every word of God, para masunod nyo lahat. Yung salita meditate doon, hindi lang yung iisipin mo. Kung titignan mo yung ang original translation ng meditate doon is mutter. Parang in other words, sinasabi mo. Kaya tuwing umaga, kapag ako'y nagigising, sabi ko, Lord, your words are my shield and my buckler. And Lord, today I declare, no weapon formed against me shall prosper, and I will silence the voice of the enemies. Sabi ko sa Panginoon, no weapon formed against me shall prosper. Amen. No deadly disease shall come near my tent. Sabi mo yun sa Psalms 91. And Lord, sabi mo rin, Panginoon, Lord God, you will always be with me. Dinideklara ka na, Lord, you give us power to gain wealth. Lahat ng promise niya, binibitawan ko yun sa bibig ko. Na lahat na naalala ko, napangako naman, Lord, sabi mo sa Psalms 93, you will put me in a greener pasture, Panginoon. You're my shepherd, and I shall not want. Palagi meron, Lord. Mahalaga yung walls, yung salita ng Panginoon. Kaya nga, to stay protected, una, kailangan mo ng salita ng Lord. Pangalawa, yung salita ng Diyos, ipamuhay mo at sundin mo. Kasi walang use yan kahit anong sabi mo kung hindi mo rin naman ipapamuhay. Amen? At pagkatapos mong ipamuhay yan, you speak it in your life. Hindi lang sa isip, sabihin mo. No weapon, meron yung sa Isaiah chapter 54, yan yung pangako ng Panginoon. No weapon forms against me shall prosper, and I will silence the voice of the enemies. Amen. Kaya anumang sumpang ibato sa'yo, anuman alam mo, may pangako ang Diyos nididikit sa iyo. Amen. Kaya tandaan yung unang wall. Okay, bilis na 4:43 na. Amen. Okay, number 1 wall is the word of God. You activate it, mga kapatid ko, Lord, by obeying it and by speaking it. It's number 1. Kalagpasan ko na yan. Okay, meron pa isang word pala doon. By your wounds and stripes, Jesus, I'm here. Okay ba? Maganda isa pang version. Dinideklara ko ninyo sa mga latest sugat. Okay, number 2. Second wall, okay, is the blood of Jesus. Second one. Nasabi diyan, okay, sa Psalms 91 verse 10, okay,
No evil shall befall you, nor shall any plague come near your tent. Sa Tagalog yan sa verse 10, ang sabi, di mo aabutin ikay mapahamak, di mararanasan kahit anumang uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Meron doon sa translation na iba, sabi doon, walang salot. Okay? Na pwedeng lumapit sa inyong tahanan. Grabe pangako ng Panginoon. Pastor, anong relevance niyan? But anong kinalaman niyan sa blood of Jesus? Kung i-connect ko ito doon sa Exodus chapter 7 and verse 12, nung yung huling salot doon na pinadala ng Panginoon sa Egypt, alam nyo, yung tinatawag nila pagdaan yung anghel ng kamatayan, na lahat ng panganay ng mga Egyptians dahil sa katigasan ng ulo nila, hindi nila payagan ng mga Israelitang sumamba sa Panginoon, mamamatay. Kaya ang bilin ng Panginoon doon, ipahid ninyo, kumuha kayo ng isang tupa, isang lamb, young goat, patayin nyo yan sa madaling araw at ipahid nyo doon saan? Doon sa mga sides ng pintuan ninyo at doon sa taas, sa hamba. Amen, ng inyong pintuan. Para para pag dumaan, okay, yung anghel ng kamatayan, lalagpasan niya kayo. Amen. Bakit? Ba't lalagpas? Kaya meron silang tawag na Passover. Lumagpas yung kamatayan sa kanila. Bakit? Nakita nila yung dugo. And this is relation. Okay, medyo laliman ko ng konti. In connection with that, mga kapatid ko kay Lord, lumagpas yung anghel na kamatayan. In relation sa panahon natin ngayon, sino ba yung tupa na pinatay para sa atin? He is Jesus. Amen. And yung blood ni Jesus na shined dun sa cross, ang siyang nagbayad sa ating lahat ng kasalanan. At hindi lang bayaran tayo para mapunta sa langit o ano paman. Okay, kasama dyan ang ating kaligtasan. Kaya this blood of Jesus is very precious. Kaya nga, sabi nga ni Jesus Christ sa Mark 14 verse 24, this is my blood of the new covenant which is shed for you. Kaya yung blood ni Jesus, ito ay signifies ng covenant ng protection sa buhay natin. Kung pupuntahan nyo pa yung Revelations 12:11, sabi ng Panginoon, and they became him by the blood, okay? And they overcame him by the blood and the word, their testimony. Ano ba yung blood doon nag-overcome? It's the blood of the Lamb, the blood of Jesus. Kaya para ma-activate niyo yung blood of Jesus niya, tuwing umaga, Lord, ipinapahid ko po ang banal na dugo ni Jesus sa aking buhay, sa aking family. Okay, madalas I pray, Lord, ito ganito prayer ko. Sabihin ko na sa inyo kung paano ko pinagpipray. Father God, today I plead the blood of Jesus upon my life, upon my wife, upon my daughter, about my family, upon my parents, upon my ministries, upon this house. In the name of Jesus, I plead the blood of Jesus over our ministry, over our resources. Amen. Lahat pinapahid ko yung banal na dugo ni Jesus para hindi manakawan ng kaaway. Amen. Kahit yung mga sahod nyo, Lord, I pray the blood of Jesus upon this salary, mga sahod nyo, lalo sa mga OFW, na Lord, hindi ito masasayang. Pag-send ito sa Western Union o anuman, Lord, hindi ito masasayang na pamilya ko. Hindi ito sasalutin. Lahat blessing ito. Amen. That's number 2. It's the blood of Jesus so much. Kaya nga kapag kayo na malakad, Lord, cover mo ko ng banal na dugo. Yung iba hindi naiintindihan niya. At the blood of Jesus is our protection. Amen. Pahid niyo yan. Katulad ng ginawa ng mga Israelita sa hamba. Pahid niyo yan sa buhay niyo. Grabe. Okay? It is a very spiritual gestures na pwede natin gawin to activate that blood of Jesus upon our life. Alam naman natin andyan, pero mas masarap yung pananampalataya. Alam mo, Lord, di ba kapag yung mga spiritual warfare, na yung mga marunong doon sa nakikidigma talaga sa mga gawa ng demonyo. Okay? Yung mga may mga gifts ng ganyan. Tanong niyo si Pastor Alex kapag nakakaharap ng mga demonyo diyan sa mga nagpapalayas ng demonyo. Isang sasabi niya, Lord, ipinapahid yung banal na dugo ni Jesus sa tao na yan. Alam niyo, magre-react agad yun. Grabe. Kasi nandun yung protection ng Lord. That's number 2. Okay? Number 3. Sayang na hindi ko ma-expound ng sobra. Kukulangin yung 30 minutes. Number 3, the angels. Sabi ng verse 11 and 12, ito sabi na paano, sa kanya mga kamay ikay iaalalayan
nang sa mga bato'y paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o leon mabagsik, di ka maano ng mga serpententeng leon. Okay, pero masabi sa verse 11, sa kanya mga anghel ikay itatagubilin, saan man dako paparoon tiyak kang iingatan. Grabe. Sabi ng pang-isesenye angel niya. Kaya nga kapag pinipili nyo ang Panginoon, na takapag-ingat nyo, amen, may anghel na nandyan sa inyo. Minsan nga ewan ko, hindi ko maintindihan yung post ni Pastora Jane nung nakaraan. Dahil nagkatid nga ito ng kanyang asawa sa, sabi ko mas malakas ang loob nito kaysa sa akin eh. O, si Pastora Jane, isipin mo yan, nakarating na ng Isabela, maghapong magbaneho, nakarating na doon sa Naiya, sobrang traffic doon, nagmamaneho. Grabe, sabi ko to. Okay. Tapos natawa ko sa post niya, sabi niya, nako, stress na stress ang aking mga angels. Napagod sila sa araw na ito. Ewan ko ano yung angels na quotation niya doon. Ewan ko, yung ba yung mga anak niya na stress sa kanya? O kaya yung mga angels niya talaga na literal, na naka-assign talaga sa atin sa Panginoon. Dahil kahuntik-huntikan, ang daming beses akong iniligtas ng Panginoon. Paraming beses akong huntik sumagi, pero hindi ako sumagi. Amen. Kaya ang time niya napagod ang mga angels ko ng stress. Kaya kung tinitingnan ko, kukunin ko to literally na angel, sabi niya, totoo yun. Kasi ang Diyos nagsugo ng anghel para bantayan tayo. Hindi man natin nakikita yan, pero nandyan palagi. Kasi pangako ng Lord yan sa Hebrew 1:14. Na yung mga angels niyan, servant yan, mga espiritong isinugo ng Panginoon para alagaan ang mga magmamana ng kaligtasan. Tanong ko, sino tagapagmana ng kaligtasan dito? Taas ang kamay. Tagapagmana ba kayo ng kaligtasan? O tayo lahat, tagapagmana tayo kaligtasan kasi kay Jesus. Kaya ibig sabihin, may naka-assign sa ating angels. Kasi madalas lumaki tayo, yung mga angels na ito dito, akala natin, pambata lang. Sabi ng Matthew kasi 18 verse 10, beware that you don't despise the single one of these ones. For I tell you that in heaven their angels are always in the presence of my heavenly Father. Sabi ni Jesus Christ, yung mga anghel nagbabantayan sa mga bata. Pero tanong ko sa inyo, nung bata, pag lumaki ba ang tao, yung takapagbantay niyang anghel, wala na? Hindi. Yung inassign sa'yo ng Panginoon, hanggang ngayon nakandyan yan, naka-assign yan. Kaya tignan nyo, balikan nyo sa Bible. Kay Daniel, may mga naka-assign. Sino ba yung sinabing angel doon? Angel Mike Gabriel kasi yung doon sa kabila eh. Pangalan ng isang anghel na yun. Kaya may isang anghel doon naka-assign kay Daniel na palagi na nandiyon tumutulong. Kay Jose naman naka-assign sa kanya na magdala ng message, Angel Gabriel. Amen? Kaya sabi nga dyan, may anghel na guardian, naka-guard sa atin. Lahat ng believers yan. Kaya it could be one or more. Amen? Naka-assign din natin nakikita. Kasi baka pag nakita, baka sambahin mo. O baka gawin mo parang genie. Amen? Pero isang bagay, may naka-assign siyang angel mula sa Panginoon. Amen? At ang mga angels na yan ay naandyan palagi, naka-dispatch para ingatan ka. Pastor, paano ko ito i-activate? Yan. Paano ko i-activate? So, amen? Ang mga angels, amen, ang kanilang commander-in-chief ay ang Diyos. And to activate your angels working in you, you ask the Father. Father God, sugo mo mga anghel mo magbantay sa akin. Kaya pag umaga nagpe-pray ako, Lord, isugo mo yung mga anghel mo magbantay sa akin. Saan man ako mapunta, mauna na sila, i-clear na nila yung lugar na pupuntahan ko. Yung sasakyan na dala ko, Lord, hayaan mo yung mga anghel mo, nakatayo dyan, Lord, nakasunod sa amin, hawiin lahat yung dapat hawiin, Lord. Ikaw mag-iingat sa amin. Amen. Kasi tayo, sabi ko nga ito tatandaan nyo to. Sa lahat natin pumupunta, lalo na kung saan, lalo na dito sa Pilipinas, sabi nila, may mga mangkukula, may kung ano-ano, amen, may mga gawa ng demonyo nakapaligid. Sabi ko lang sa Panginoon, Lord, kung wala ka, sino mag-iingat sa akin? Hindi ko naman nakikita yung mga yan. Hindi ko naman kilala yan. Hindi ko naman alam kung sino nagbabato ng salot o ano pa man sa buhay ko. Pero Lord, sino mag-iingat sa akin? Hindi ito sariling lakas, Lord. Amen? Ang tanging nakapag-ingat natin si Lord. Amen? Kaya ilan na ako, nakatatlo na ako. Okay, pang-apat. Amen. Pagbabasahin yung verse 14, sabi ng Panginoon, I will rescue those who love me and I'll protect those who trust in my name. Sabi niya, iingatan ko ang nagmahal sa akin at proprotectionan ko ang nagtitiwala sa aking pangalan. Okay,
Anong pangalan ang ibinigay sa silong ng langit na sukat na kaligtas ng lahat? Ay ang pangalan ni Jesus. Kaya ano mang hinaharap mo ngayon, amen? Amen, tumawag kayo sa pangalan ni Jesus. Kaya pansinin niyo, di ba, kapag nagkakaroon kayo ng spiritual, in the name of Jesus, you call the name of Jesus. Amen. Kapag saan tayo mapunta, Lord, in Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Diba? Kapag may nakikita ka pa, in Jesus' name. Di ba? Nagkakasaot ba kayong ganon? Pinagamit nyo ba yan? Amen. Kaya tandaan nyo, sabi kasi ng Bible sa Romans 10:13, sino man tumawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas. At alam niyo yung saved yan sa original translation na sozo. Ibig sabihin niya ay deliverance, protection, healing, perseverance, wholeness. O sa whole. Hindi na papuntang langit. Kaya mag-iingat ang Panginoon sa atin. Kaya nga, sabi ko nga, tanong ko sa inyo, kailan ninyo huling ginamit ang pangalan ni Jesus sa buhay? Baka matagal lang hindi. Nagpe-pray lang kayo kay Jesus pero you're not calling in the name of Jesus. Amen? Powerful po yan. Amen, sabi nga ng Proverbs 18, the name of the Lord is a strong tower and the righteous run into it and it's safe. Kanta yan Proverbs 18:10. Kaya nga, palagi kayong tumawag sa pangalan ni Jesus. At naniniwala ako, sabi, lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay luluhod. Okay? Sa harapan ng Panginoon. And any sickness, when in the name of Jesus, amen, will bow down in Jesus, lahat ng klase ng devil's work will be disarmed in the name of Jesus. Everything. Amen. Kaya nga, para ma-activate ito, amen, amen, gamitin niyo yung pangalan ni Jesus. Amen. Kapag may karamdaman kayo nararamdaman, sabi, in Jesus' name, I rebuke this sickness over my body and over my family. Pag may nararamdaman kayo. Kaya pag bigla na lang kayo nagugulat na, iba pakiramdam mo, nahihilo in Jesus' name. Yan. Sabi ko nga, yung binan ko, to God be the glory, hindi naman hindi naman siya madalas na nakakadalo sa gawain, pero sabi pag nandun ako, sabi niya, mag-Bible study tayo, share ka ng word. Sige po, sabi ko. Pero, napapansin ko sa kanya, kapag lumindol, may malalakas na bagyo, nakaamba, pag lumindol, sabi niya, unang niya marinig, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, gumaganon siya. Kita niyo yun, ha? Hindi pa regular siya simba yun. Pero, ginagamit niya yung pangalan ni Jesus. Kapag may bagyo, in Jesus' name, ganun siya. Because, naunawaan niya, na sino man tumawag kay Jesus, ay may kaligtasan. At ang pinakahuli, amen, lalabas muna tayo sa Psalms 91, ay ang Holy Spirit. Ang sabi doon sa Bible, sa John 16, verse 13 to 15, when the Spirit of truth comes, He will guide you in all truth. Amen. He will speak not on His own, but will tell you whatever He has heard. Kaya nga, yung Holy Spirit yan na mag-iingat sa atin. Kaya, tuwing umaga, amen, hayaan niyo yung Holy Spirit mag-guide. So, maging sensitive kayo sa prompting ng Holy Spirit. Parang ganyan, parang kaya yung kinikwento ni Insan Marlene kanina. Diba? Bakit siya nasa sa parlor? Amen. Bakit siya magpapakulay? Di naman niya ginagawa normally. Amen. Minsan, hindi natin napapansin, nililid tayo ng Diyos sa isang mga lugar na kung saan gagamitin pala tayo ng Diyos. At least hindi naman, to God be the glory sa lahat ng narinig niyo. At the end of the story yan, sa kabila ng lahat, naluwalhatin niya si Jesus. Nakapag-share ka siya doon sa mababait niya mga kaibigan doon dati. Diba? Paano nakita nila, ay pero pa rin palang mga bagay na ginawa ang Diyos sa buhay ng taong ito. Amen. That is the work of the Holy Spirit sa atin. Kaya nga tatandaan niyo to, okay? Napakahalaga ang Holy Spirit sa guidance natin. Minsan nga, nung nagmi-mission pa ako, lalakad-lakad pa ako. Minsan pag naglalakad ako, mayroon magkakaroon na ako ng sa puso ko na parang sinasabi na, huwag kang kakanan, kumaliwa ka. Kaya kumakaliwa na lang ako. Pagkaliwa ko, Bible study ako, nandun na pala sa kabilang side. I mean, nasa kaliwa pala siya dumaan, hindi sa kanan. Nakasalubong ko na. Di ba, may mga ganon. Totoo lang, oo. Kahit yung matagal na kwento na ng yung 9/11 attack, madalas ko kinikwento to eh. Maraming Kristiyano ang nag-survive. Bakit? Kasi sinasabi nung nag-pray sila nung umaga, sinasabi na paano huwag kang pumasok ngayon.
Yung mga matitigas ang ulo na pumasok, ang ginawa ng Panginoon, pinatraffic sila para hindi sila umabot doon sa lugar na yun at kasama bumaksak ng building. Grabe, no? Yan yung gawa ng Holy Spirit. Protectionan tayo sa lahat. Kaya hindi ko nahabaan, mag-alas 5 na. Baka nung nakalakas yung preach ko, inabot yata ko 1 oras eh. Sabi ko 6:30 na, hindi pa tapos oh. Yung ating mga OFW, sabi ko puyat na puyat na puyat na. Okay na puyat eh. Puyat na puyat na. Kaya nga, ngayon, kay 5 walls yan na gusto kong idiin sa inyo. 5 walls yan. Kay unang wall ng protection natin is the Word of God. Amen. Gamitin nyo yan, ideklara nyo, sundin ninyo. Amen. Pangalawa, okay, second wall na binigay sa atin ng Panginoon is the blood of Jesus. Amen. Ipahid din nyo. Sabi ka ni Pastor Alex kanina, yung may Israelita nang lumabas sa bayan ng Egypt, may mga wall of fire, may cloud of glory. Amen. Nagbabantay sa kanila kaya hindi sila malapitan ng mga Egyptian. Pansinin nyo, halos magkatabi na sila eh. Hindi sila masugod ng mga Egyptians nung sila'y nagkatabi kasi meron nakatayong wall. Nagpahinga pa kasi sila parehas eh. May wall of fire na nakatayo. Pillars of fire. Amen. Kaya gamitin yung blood of Jesus. Pangatlo, amen, yung mga angels nyo. I-ask nyo ang Lord na palagi, ang ating Ama sa langit, our Father, na isend niya palagi yung mga angels niya to guard over us. Now, pang-apat, amen, gamitin niyo yung pangalan ni Jesus. Call upon the name of Jesus and you will be saved. Amen? And you trust Jesus. And last, hayaan niyo yung Holy Spirit tuwing umaga sabihin niyo, Lord, samahan niyo. That is 5 walls. Ang dami no, marami pa sa Bible, pero that is 5 major walls na binigay ng Lord to keep us protected every day. Kaya ang hamon ko lang naman sa inyo ngayong araw na ito, i-activate nyo. Sayang yung bigay ng Lord, regalo yan. Kasama yan sa benepisyo. Di ba pag sinabi ng, katulad kayo, kulari may SS pension kayo, benefits nyo yan. Dahil member kayo ng SS. Anong gagawin nyo? I-claim nyo yung iba, yung hindi pa umabot ng pensioner, i-claim nila yung mga pwedeng utangin dun, utangin na nila dun. Personal loan, salary loan, amen, calamity loan, amen. Kung pensioner ka naman, di ba? Hindi mo papayagan, hindi mo makuha yung pension mo. Bakit? Beneficiary ka eh. Tama? Oh, sayang naman, nagbayad ka ng 60, ilang taon yun? Okay, 10 years ka nagbayad. Tapos hindi mo kukunin yung pension mo. Ano ka? Oh, di ba? Oh, ganoon din sa kaharian ng langit. Miyembro ka ng langit. Anak ka ng Diyos. May benepisyo ka. Binigyan ka ng Panginoon ng mga walls of protection. Gamitin mo. Amen? Kaya naman kung may magbibigay kayo sa akin ng iPhone 17 tapos itatabi ko lang. Magagamitin ko yun. Di ba? Kasi benepisyo yun. Kaya today, I'm challenging you, gamitin nyo yung 5 walls of protections. And today, pakita ko sa inyo kung paano ko itong ginagawa ito yung umaga. Amen. I want to share kasi routine ko na to kay Lord eh. Kung paano ko ginagawa. Pag umaga, sabi ko, Lord, sa umaga na ito, salamat sa magandang umaga. Lord, ina-activate ko ulit lahat ng walls of protection na bigay mo, regalo mo yan, Panginoon. Lord, sabi mo sa iyong salita, your words are my shield and buckler. And today, I declare, Lord, and yan yung word God, today I declare, Lord, no weapon formed against me shall prosper, and we will silence the voice of it. No deadly diseases shall come my tent, and I will prosper. You give us power to gain wealth. I mean, you will protect us with long life, you will satisfy us, and you give us salvation. Lahat yan nakasulat sa Psalms 91. Kaya pagkatapos nun, sabi ko, Lord, Father God, send mo yung mga angels mo magbantay sa akin. Dahil sinabi mo, Panginoon, you will send forth your angels to protect us, and the evil could not touch us. Lord, we are untouchables in the name of Jesus. And Father God in heaven, ipinapahid ko po ang banal na dugo ni Jesus sa buhay ko. Lord, I plead the blood of Jesus upon my life, upon my family, upon my daughter, upon my wife, upon my in-laws, upon my resources, upon the ministry, Lord. I plead the blood of Jesus. Lord God, wala pong masasira po dyan. Wala pong masasayang. Wala pong nanakawin in Jesus' name. And Father God, sabi ko pala, Lord, I call upon the name of Jesus. Lord, and sabi mo, we are safe. Pero Lord, tumatawag ako sa pangalan ni Jesus at ikaw po magligtas sa akin. And Holy Spirit, samahan mo sa maghapon. Tulungan mo ko. Kaya natin to, Lord. Ilayo mo ko sa lahat ng kapamakan. Manguna ka. In Jesus' name. Amen. 5 walls of protections. Ganun ko lang siya ina-activate every day. Sinasama ko lang yan sa prayer araw-araw.
naniniwala ko, tiwala lang sa Panginoon na tapat ang Diyos. Amen? Kaya nga kahapon may nag-message ako si Pastor Sana. Pastor, nagmaneho ka sa EDSA? Nagmaneho ka sa NLEX? Sabi niya sa akin kahapon. Sabi ko, opo. Pero hindi kami pumasok ng EDSA. NLEX lang ako. Sabi ko. Kasi alam niya, kagrabe ang traffic doon. Ay, hindi naman ako ganong professional na driver. Kita naman niya pag ako pumunta sa Balanga, may taga-baneho pa ako. Talaga, Pastor. Inisip ko lang, Lord, si Lord lang talaga tagapag-ingat namin. Wala namang iba. Amen. Sa lahat. Sabi ko lang palagi, Lord, katulad ngayon, puyat ako kahapon, puyat ulit ako ngayon. Sabi ko lang sa Panginoon, Lord, ikaw tagapag-ingat ko, Panginoon. Kaya mo sa buong maghapon, di ko maramdaman na puyat ako. Samahan mo ko in Jesus' name. Pray lang. Talagang si Lord lang talaga asahan natin sa buhay na ito. Kasi ang nagpapahaba ng buhay, nagpapalusog sa atin ay ang Diyos. Balikan niyo yung buong Psalms 91, himay-himayin niyo. Napakadaming pangakuan, Lord. May isang pinakapaboritong pangako dyan sa talata dyan, sabi niya, no deadly diseases shall come near your tent. Kaya pag may nararamdaman ka kung ano, baka ano. Lord, wala nakakamatay na sakit na didikit sa akin. Sabi mo yan. It's your word. Amen? Sana po yung message na ngayon ay naging hamon sa atin lahat. Hindi ko na po in-expound ng so much, pero sana magamit ninyo yung 5 walls. Amen? Na biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kaya sana po, sa tulong ng Holy Spirit, ito'y magrema sa puso natin. Huwag niyong sayangin ang benepisyo niyo bilang anak ng Diyos. Amen? Nandiyan si Jesus, ibinigay sa atin lahat. And today, habang nandito tayo sa lupa, gusto ni Jesus na mamuhay tayo ng malusog, masaya, pinagpala, at maayos. Sabi nga ni Jesus, I came that you may have life and life in the abundance. At ang trabaho ng demonyo, sabi niya ni nakaaway, and the devil come to kill, to steal, and destroy. Hayaan na huwag natin payagan ng kaaway, magnakaw, pumatay, manira sa buhay natin. Gamitin nyo yung mga walls of protection na binigay sa atin ng Lord. Activate it daily by the grace of God. So Lord, sabi mo lang, Father God, pinipili kita. Yun ang pinakamahalagang salita. Pinipili kita na mag-iingat sa akin. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Salamat sa Diyos. Amen. Okay, 5:06 na. Thank you, Lord. Sa tayo po ay mag-pray na. Okay, sabi mo sa sarili mo, iingatan ka ng Lord. Amen. Sabi ko sa sarili mo, in Jesus' name, iingatan ka ng Lord. Sabihin mo to sa ibibig, pinipili ko ang Diyos ang mag-iingat sa akin. mag-iingat sa akin. Araw-araw, palagi, hanggang ako iyong tawagin. Hanggang ako'y kanyang tawagin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Gandang Amen. deklarasyon yan, di ba? Okay, tayo po'y magpe-pray na. Father God in heaven, thank you sa iyong grace for letting us, Lord, know yung sobrang benepisyo ng paglilingkod sa iyo, pagmamahal sa iyo, yung mga walls of protections na yan. Thank you sa grabe, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mong hindi ito masayang magamit namin. Kaya today, this morning, ina-activate namin lahat yan. Your words, your angels, Lord, hayaan mong dyan palagi sila. Lord God, yung name mo, Lord Jesus, yung Holy Spirit, Lord, at hayaan mo, Panginoon, yung blood of Jesus. Thank you so much for all those blessings that you have given us. Kaya dalayan ko po, Lord, pagpalain mo lahat ng mga kapatiran ngayon. At mula sa katulad ng kanilang sinabi kanina, ikaw ang aming pipiliin araw-araw hanggang kami iyong tawagin na aming takapag-ingat. Mahal ka namin, Lord, at alam po namin, higit sa lahat ng aming nakikita at lahat ng aming physical lifestyle na ginagawa para maging manatiling malusog, sa dulo nito, ikaw pa rin. Kasi ikaw nagpapahaba ng buhay, ikaw po ang nagpapalusog, ikaw po ang nag-iingat sa amin laban sa lahat ng salot na hindi namin nakikita at nakaambas sa amin. Kaya Lord Jesus, thank you for your grace. Kaya lahat ng glory, honor, binabalik ko po sa iyo. Thank you, Lord, for the privilege of sharing this wonderful message of yours. We love you, Lord. To you all the glory in Jesus' name. Amen. Glory to God. Salamat. Amen. Praise God. Maraming salamat. Reverend Dr. J. Nasuela Tol. At sayang, no, kung talagang alam lang ng lahat yung napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos ngayon ay talagang babangunin mo to eh. Tama po ba? Kasi ang tao talaga naghahanap ito ng seguridad sa kanyang buhay. Kaya nga nauso ang mga CCTV, mga gate matataas para hindi pasukin ng magnanakaw o nakakandado pa. Tama po ba? Pero mga kapatid ko sa Panginoon, yung katiyakan. Kasi itong
book of Psalms 91, ano to divine protection ito, na pangako ito ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At kailangan talaga, sabi ng ating preacher, i-activate natin. Paano natin gagawin? I-activate ito? Tama. Build our life on the Word of God. Kailangan lagi meron tayong salita ng Diyos. Huwag tayong papayag na sa bawat araw na dumarating, wala tayong memory verse. At least one verse a day, hindi na siguro mahirap yun. Tama po ba? Kaya tandaan po natin, kapag tayo may salita ng Diyos, ibig sabihin, pinapanatili natin yung presence ni God sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi salita niya yun tama po ba? Kapag ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng direksyon, karunungan, babala, kaya narinig natin kanina, lakas laban sa deceiving spirit o panliling lang ng mga tao na nakakarap natin, kapatid, dahil meron tayong salita ng Diyos. Nakita naman natin kung paano tinukso ang ating Panginoong Hesus ng kaaway, tama po ba? Kitang-kita naman natin, no? Kaya anong sagot ng ating Panginoon? 3 beses din yung sinabi, it is written. Nakasulat din naman, di ba? Kaya ang sandata natin talaga ay ang salita pa rin ng Diyos. Kasi gagamitin din ng kaaway ang Word of God Alam natin, di alam ni Satan itong Word of God. Alam din niya. Kaya oo nga, no? Kaya hindi lahat ng gumagamit ng salita ng Diyos, kala mo para sa Diyos talaga. Okay, tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon. Sa buhay na ito, tunay, mapangahawakan natin ang salita ng Diyos. Yung blood of Jesus, no? Na i-activate natin, live under the power of the blood of Jesus. Okay, ang nag-report dito sa klase ko noon, walang iba kundi si Pastor, may nag-report sa akin dito Oo, di ko maalala. Pag sinabi natin blood of Jesus, ito yung time bomb na pwede nating ibato sa kaaway. Pag binato natin ito sa kaaway, ay sigurado ako, maglalaho siya. Oo. Kailangan talaga i-activate natin. Minsan kasi kapag tinuturo natin at hindi natin nagagamit, bigla tayo napipinsala. Nalaman natin ito, use it. There is a power in the blood of Jesus. Okay? At panghawakan natin yan mga kapatid sa Panginoon. At yung sinabi pa sa atin, trust God's ministry of angels. Hindi tayo. Sa ministry ng Prayer of Faith Church, hindi natin ginagamit yun. Angel of the Lord, I command you. Pero maraming mga simbahan, they command angels. Not to us. Hindi sa atin, wala sa ministry natin nag-uutos sa anghel. Kundi we ask God to send His angel, no? Para tayo ay tulungan. Yun ang sabi sa Psalm chapter 91 verse 11 to 12. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Sino po ang mag-uutos? Tayo ba? Hindi po. Ang sabi dito, for He will. Sino yung He will command? Ang ating Diyos. His angel, kayo na anghel. Kanyang anghel. Kaya mga gumagamit na angel of the Lord, nagmamanifest. Dahil siyempre, naglilingkod tayo sa Kanya. Pero up to what end? Ang dulo nito? Okay, anong dulo nito? Kaya marami napapahama dahil sa maling paggamit. Tama po ba? Kaya tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon. Ginagamit natin ito, okay, sa pakikidigma, sa deliverance, okay, kailangan i-activate natin ito. Kung may puso ka talaga na gamitin ang mga pangako ng Diyos na ito sa atin sa Book of Psalms, kailangan talaga andun yung buo loob mo na talagang harap. Okay? Katulad ng kay Pedro. Hallelujah. Habang nanalangin sa iglesia, tama po ba? Pinagpipray siya ng church. Nagsugo ang Diyos ng isang anghel upang palayain sa kulungan. O sa bilangguan si Pedro. Tama po ba? Ganun din tayo. Okay. Habang ginagawa natin ito, ang ating Diyos ay nagsend na ng angels para tayo ay proteksyonan sa maghapong ito. Lalo na yung mga tatayong preacher sa
sa buong maghapong ito, kailangan nila umattend ngayon. Anong kasiguruhan? Nasasamahan sila. Okay? Galing lang nila ang sumasama sa kanila. Walang pagsama ng Diyos sa kanila. Ang Diyos mismo mag-uutos ng kanyang anghel para tayo palagumpayin. Amen. Kaya tandaan natin ito, lagi tayo magtiwala sa Diyos. Okay? Siya naman nagpapadala na anghel. Hindi sa anghel, ha? Minsan napagpapalit natin, may anghel naman ako. Total, siya naman ang magtiwala tayo. Una doon sa nagpadala ng kanyang anghel. Tama po. Manalangin ng may pananampalataya sa Panginoong Hesus. No? Kailangan, talagang kailangan natin kilalanin ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Siyang may lalang ng lahat. Amen. At yung pang-apat na binigay sa atin, stand in the authority of Jesus' name. Kaya nasa kanyang pangalan. Tama ang sinabi ng ating tigapagayag. Ang aklat ng gawa, 4:12, walang ibang pangalan sa sino ng langit na binigay ng Diyos sa sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesucristo. Hindi pangalang Maria o Jose o sino pa man, Poncio Pilato, kundi pangalang ginamit ay Jesus. Tama po ba? Walang ibang tigapamagitan sa Diyos sa tao kundi sa Jesus. Walang mediatrix na itinuro ang Bible. Merong tinuro ang Biblia, mediator. Hindi mediatrix. Okay? Kaya sa mga makikinig nito, maitama tayo dahil ang katotohanan lamang siya magpapalaya sa atin. Kundi naging malinaw, sino sasambahin mo? Okay. Siyempre, yung Diyos na lumikha sa atin. Hindi yung nilikha ng kamay ang sasambahin natin, kundi yung lumikha sa kamay ang dapat natin sambahin. Kaya tandaan natin, sa pangalan ni Jesus, there is a power. Tandaan niyo po yan. Okay? Bibitawan natin yan kapag tayo nagdideklara. Sabi nga ng ating Panginoong ito sa John chapter 14, verse 13 to 14, whatever you ask in my name, si Jesus mismo nagsasabi nun, I will do. Gagawin ko. Kaya ano gagawin natin? Siya mismo nagsabi. Ano ang hingin natin sa kanyang pangalan? Ipagaganap niya. Kaya ang pananalangin natin sa pangalan ni Jesus, nangangahulugan na tayo talaga ay lubos na nagtitiwala at lumalapit sa kanyang kalooban na may autoridad. Pag ginamit mo in Jesus' name, magtatabihan ng lahat ng sinasabi mong multo o sinasabi mong mga gawa ng kaaway. Ito ginagawa natin lagi. Kaakibat ang pangalan ni Jesus sa ginagawa natin ngayon. Because in every very early morning, we uproot. Binubunot natin ang lahat ng gawa ng kaaway with authority in the name of Jesus. Tama po ba? Maliwanag din, sinabi din sa atin sa aklat ng awit na sa kanyang pangalan, lahat ay aawit. Aklat ng Pilipos, tama po ba? Okay. Chapter 2. Ano sabi doon? All knees should bow. Kanino? In the name of Jesus. Okay? Kaya sa pangalan ni Jesus, ay higit sa lahat ng pangalan dahil siya ang Panginoon ng lahat. He is the Lord of Lords, King of Kings. Amen po ba? Kaya madalas ginagamit natin yan sa paglalaya at pag nagpapatong tayo ng kamay in the mighty name of Jesus. Sa binubuo natin in the name of Jesus Christ of Nazareth. Okay? Walk. Kasi yun din ang ginamit ni Peter Tama po ba? Okay? Yun yung ginamit ni Pedro nung palakarin niya tong lalaking lumpo. Gumaling yung lalaking lumpo. Tama po ba? Nasa Book of Acts yun Amen. Kaya tandaan natin mga kapatid sa Panginoon, we need to activate this or else lalamunin tayo ng buhay ng kaaway. Kasi he is like a roaring lion. Kung hindi mo ito i-activate, sabi nga ng ating preacher, parang napakaganda mong cellphone na walang silbi. iPhone ka pa naman. Amen? Kaya, lagi, dahil sa paghahayag din ng salita ng Diyos, sino ba ating dakilang tigapagturo? There is no other than the Holy Spirit. Amen? Kaya, lakaran natin, walk daily with the Holy Spirit. Okay?
Kasi kung wala siya, siya naman talaga ang buhay na presensya ng Diyos na kasama natin ngayon. Ang Ama nasa langit, ang Anak abala sa paghahanda ng mansyon natin. Sino kasama natin ngayon? Sino nasa ating kalagitnaan? The very presence of God, the Holy Spirit. Amen. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus, kung saan dalawa, tatlo nagkatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Hindi lang tayo nagdodonwas, marami na nagdodonwas ngayon. Sino kasama nila sa kalagitnaan? Ang ating Panginoong Hesus. Ang presensya ng ating Diyos, ang Holy Spirit. Amen? Kaya tandaan natin ito. Ang pananatili sa presensya ng Diyos ay posible sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa bawat isa sa atin. Naniniwala ba kayo? The indwelling Holy Spirit ay nasa atin? Yes, kasi gumising ka ng madaling araw. Siya ang gumising sa iyo. Siya ang nagdala sa iyo sa platform na ito. Pastor, paano yung mga tulog? Maring gising sila pero nanonood sa Facebook Live. O baka may wala silang load o wala silang internet. Kaya sabi ko nga, talaga mag-i-invest tayo once a month para sa gawain ito. Amen? Mayroon pa every first Sunday of the month, magpa-load tayo para lang maka-join sa platform ng Zoom. Kasi malaki talaga kinakain ng data nitong gamit nating platform ng Zoom. Pero mas convenient naman sa atin lahat ito. Walang ingay, walang madaling kontrolin. Okay. Kaya, salamat sa buhay ng ating Reverend Dr. Jay Nasuelo. Ngayon, tapikin mo ang balikat mo, i-activate ko na, Pastor. Amen. Para hindi sige, sabi mo, i-activate ko na, Pastor. Amen. Yung 5 bagay na itinuro sa atin, 5 pangako ng Diyos sa Aklat ng Awit, chapter 91. Hindi man explicit, diniin doon ang pangalan Jesus, pero malinaw na ang Diyos mismo ang siyang mag-iingat sa atin. He is the wall of fire ng bawat isa. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.